Isang buwan matapos masawi ang isang padre de pamilya sa ikinasang bypass operation ng San Juan Police, unti-unti na nabibigyan linaw ang panawagan ng asawa nito nang ma-interview ng aming team. Gusto po naming maliwanagan ang lahat. Gusto po naming maging maayos ang lahat. Kaya po kami po ay nananawagan sa kinauukulan. Si Brian Laresma alias Balot namatay ng manlaman daw sa mga pulis habang isinasagawa ang anti-illegal drug operation. Pero mismo kapatid ang tumistigo at isa pang saksi ang nagsabing walang baril si Laresma. Matapos ang panawagan at makarating sa kinauukulan ng istorya ni Laresma, narilib ang mga pulis na kasama sa operasyon, kabilang ang mga opisyal ng mga ito dahil sa command responsibility. Umabot sa Committee on Public Order and Safety sa Kongreso ang panawagan ng pamilya. Dito na nagkaroon ng malinaw na pagsisiyasat in aid of legislation ang mga kongresista. So yung kung tatlo yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanino yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Upo ka lang. 5 meters, hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes, sir. So, nung nakaputok siya ng dalawa, saka mo siya pinutukan. Tama? Yes, sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok. Hindi mo ako mapaniwala doon. Naputukan ka ng 2 beses, kaya mo pang putukan sa paa, precisely on the leg, yung biktima. Di ba? Kasi sinabi mo, una siyang pumutok eh. Ang unang instinct ng tao ay mag-cover at pumutok. Kaya Iha, sa mga statement mo, hindi mo ako mapaniwala. Sa investigasyon ng panguna ni Colonel Jacinto Malinaw, Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office, sinabi nitong malinaw na may mga violations ang ikinasang bypass operation ng Police Intelligence ng San Juan. Sir, based on the instruction of the Regional Director to conduct parallel investigation in collaboration with PS, sir, briefly, sir, these are our findings, no? Number one, sir, there were clear violations of the PNP manual in the conduct of anti-illegal drug operations. The IR, or dating tinatawag nating Summary of Information, were incomplete kasi ang nakasulat po dun, sir, ay alias Balot, Laresma. There was no proper validation conducted, hence no submission of surveillance report, developmental report. That would trigger the conduct of the appropriate bypass operation. So those prerequisite in the planning stage, sir, ay hindi po na-comply. Also, sir, the approved pre-operation clearance coming from the PDEA was approved around past 7 in the evening, 7:15, and they jump off from their station at around 6:45. So the operation was conducted without, hindi pa natanggap yung clearance coming from PDEA, which is required by regulation, sir. In other words, nag-jump off sila, nagsimula na sila ng operation without the PDEA clearance. Yes, sir. Okay, please proceed. Yes, sir. And also, sir, when we went over the documents submitted, particularly on the inventory of evidence seized in said operation, there was non-inclusion of the non-drug evidence, like the caliber 38 allegedly used by the suspect or victim, Brian Laresma. So that is very critical because it was alleged that there was an armed encounter. Hence, in the document submitted, it was not included as part of the evidence. And also, sir, non-coordination with the local police unit. As considering that this is a planned operation, at alam naman nila, sir, na yung lugar na pinangyarihan ay Candelaria, Quezon. It was Chaong, Quezon, sir, I should say. Chaong, Quezon. The reports, based on the reports, the incident happened in the territory of San Juan, Batangas. Hence,
With that, sir, no, in summary, in coordination with the Internal Affairs Service of Batangas, as mentioned by the DRD, we have filed, or the PIAs have already served subpoena to them to answer the charges of neglect of duty for the Chief of Police for failure to supervise and control the acts of his men, and irregularity in the performance of their official duty, as they allege that it was a bypass operation, but based on the scrutiny of the documents submitted, so wala sir, walang regularity, puro irregular. And also sir, dishonesty for not declaring properly or truthfully the facts of the case, particularly the real place of incident. So this is a continuing effort, sir, and we will not, as instructed by RD, sir, we will not tolerate any wrongdoing, sir, and we will exact high standard of accountability at all levels of command, sir. Thank you, sir. Matatandaan sa spot report ng San Juan Police, bandang alas 7 ng gabi nangyari ang insidente. Pero sinabi ng kapatid na bandang alas 6 na baril na ang kapatid niya. Sa CCTV footage na ito, makikita na bandang alas 4 ng hapon dumaan sa bahagi ng Barangay Lipahan, San Juan, Batangas patungo sa tulay na boundary ng Chaong, Quezon ang dalawang kotse na sinasabi niyang sakay ang mga pulis. Bandang alas 6 naman ang dumaan si Adriel Laresma para tagpuin ang kanyang kapatid. Hindi ito nalalayo sa kwento niya na magdadapit hapon nang mapatay si Brian Laresma. Nandiyan po ba si Police Staff Sergeant Michi Perez, yung nag-act as pusher buyer? Your Honor, andito po. PSSG Michi Perez, Your Honor. Pwede ka bang tumayo, Police Staff Sergeant Michi Perez? Mr. Laresma, sabi mo, babae yung bumaril sa kapatid mo. Opo. At base sa team leader, isa lang yung kasama. Opo. Yan bang policewoman na yan ang sinasabi mo? Siya po, sigurado po ako. Okay, thank you, Mr. Chair. Nagsampa na ng kaso laban sa mga pulis sa mga kaanak nila Resma at umaasang papanig ang korte sa kanila dahil sa mga testigo at ebidensyang inihain nila. Nailibing na at hindi na maibabalik ang buhay ng isang amang may 7 anak, pero buhay na buhay ang panawagan para sa katarungan. Dahil dito, nabuhay ng lakas ng loob si Ginoong Mario Adan na taga Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Napatay din ang kanyang pamangkin noong August 25, 2016. Kaya po ako sumangguni, gawa nung pagkamatay ng aking pamangkin na dito lumaki sa akin. Kami mag-asawa nag-aruga. Tapos may tumawag sa akin na nabaril na lang sa Quezon. At 2016, August 25. Puro magit kumulang po sa mga 3 to 4 o'clock ng hapon. Tapos yung radilim na, tumawag sa akin yung pare ka doon na ganun na nangyari. Na may nagsasabi na talagang ang bumaril sa kanya ay itong polis na tumboy, si Michi Perez. Wala na po kami nagawang aksyon dahil wala mo kayong pera, mahirap lang kami. Tapos ang kalaban namin ibatas. Kaya kami ay hindi na nag-demanda ng kahit ano. Basta pinagpasadyo na lang namin noon. Pero ngayon, parang ako'y naano rin, kaya ako'y lumitaw. Gusto kong, kahit matagal na nangyari, magkaroon din ng mga katarungan na pagkamatay na aking pamangkin. Ako, hindi natatakot humarap. Handa na ang sarili ko kung ano man ang gawin nila sa akin. Para lang may pagtanggol ko yung aking pamangkin, magkaroon ng hustisya. Sa spot report ng Candelaria Police, naganap ang insidente sa Barangay San Isidro. Hindi nakilala ang bumaril kay Roderick Adan, pero nakilala ang gunman na kasama ng biktima. Kami pupunta sa kamag-anak, dadayo ng inom. Kami nakamotor. Ngayon, bigla nang pumutok. Binaril yung aking kasama. Ay di ako yung natumba, bigla akong bumakon, tumakbo na ako. Ang bumaril ay yung pulis, si Minchi. Umaasa ang pamilya Adan na mabuksan muli ang kaso ng kanilang pamangkin para magkaroon ng hustisya. Ang pamilya Laresma naman nagpapasalamat sa mga tumulong sa kanila para ipaglaban ang kanilang karapatan at mabigyang katarungan. Mula sa Candelaria, Quezon, Robert Maico naghahatid ng totoong balita at impormasyong sigurado dahil Team South Post, tatak South Post.